Basta. Okay, so may may ano nang gagamba. Pero anyway, going back. So, yan, nasama ko naman kayo doon sa video na bumili tayo ng cellphone, which is etong Honor Magic V2. Matagal na akong naghahanap ng foldable phones, pero ngayon lang ako nakakita ng phone na actually hindi ako naturo sa akin ni Bekbek pagdaan namin sa MOA na nakaraan. Pero before doon, pakita ko muna sa inyo yung kasama. So nakuha ko siya ng 79,999, which is yun talaga yung price niya. Pero yung pre-sale, hindi ko sure kung parehas. Actually hindi pala, hindi siya parehas. So may kasama tayong watch, open din natin ito. Yan, may kasamang watch, unbox na rin natin. Papakita ko sa inyo yung full unboxing experience ng mga kasama if yan, pag bumili kayo ng retail na. Ito wala na hindi, SIM card, bumili tayo SIM card, syempre. SIM card na lalagay natin mamaya. Okay, so may dalawa tayong kasamang ganito. Tapos itong watch, yung watch, meron pang kasama dapat to yung yung speaker na Harman nakalimutan yung basta yung Harman Kardon. Basta yun, may kasamang speaker, hindi na natin nakuha yun kasi kasama yung speaker na yun pag nag-presale ka, umorder ka presale, pero since nakabili tayo after nun, nakadating lang nito last month ng Honor V2. Actually, matagal na to nalabas, 2023 pa. Pero sa Philippines, kaka-release lang last March. Anyway, so ito pa, yung isang kasama. Kasama rin to, itong bag na to nasa loob. Yan. Yun nga, disclaimer, hindi siya full unboxing talaga. Well, unboxing siya, pero na-unbox na natin sa store. Pinapakita ko naman doon sa isang video, yung bili cellphone na, kasi nga, in-unbox, tinesting na rin. So, ito, kasama tong bag na to, na tote bag. Ayos lang, regular na tote bag. Tapos, meron tong Honor Gift for XB. Yan. Daily gift package. Open natin. Di ko pa rin nakita kung ano laman nito eh. Well, nakita ko may bag, pero other than that, di ko masyado na kita dahil nagtatatakbo si 50. Oops, usog lang natin onte. So yan, ang kasama niya is may payong. Tatak ba to? Legit payong? Oo nga, paano? Payong, Honor Gift. Oh, yan, payong. May kasama siyang payong. Malamang na malamang magagamit natin to. Parang ngayon lang mula cellphone na may kasamang payong. Okay, so may kasamang payong. Ito. Oh, may kasamang kung mahilig ka magsulat-sulat. Ayan. Yun. Tapos wala na. Ito pala yun. Canvas bag, notebook, 3-fold umbrella. Okay. Thank you for choosing Honor. And also, di talaga ako Android. Di ko masyado trip yung Android, pero kasi for now, wala pa naman nilalabas ng mga iPhone or iPhone, kung ano man lalabas na iPhone na foldable. For now, magta-try tayo ng foldable phones. Kasi nga, tulad nga nasabi ko, medyo matagal na ako naghahanap ng foldable phones. At pupunta tayo dito. Pakita ko na lang na mabilis yung watch. Yan. Actually, maganda tong watch na buksan namin ito kanina. Ayun o. Ayun o, maganda yung tsura niya. So, pwede ko itong iswap pagka low-bat siguro yung iWatch ko or parang ano siya, mas tawag dito. Pag sa mga elegant, yung mga medyo kailangan mo nakaporma, nakabarong. At, pero yun. Pero di ko alam kung gagamitin ko to dahil, hindi, mali natin. So, anyway, it's free naman siya. So, feeling ko parang lumalabas, kung may free siya ng ganun, at saka yung speaker, kasi lumalabas, ang sabi nila is na roughly nasa 28,000 yun. And kung 79 to, parang 50k yung, 50k yung phone. Anyway, yun. So, ito, bubuksan na natin. Tulad nga nasabi ko, na-unbox na natin to kanina. May, yung SIM card. Yan. Yung SIM card, hiwalay na natin yun. Na-overpriced nga ako. Bumili ka kasi ako dun sa dun within the area lang. Sa SM meron talagang concierge na makakabili ka ng mga SIM card. Pero, maganda naman yung number. So, ayaw ko na, sayang yung 200. Pero, anyway. So, yan. Honor Magic V2. Open natin. Oops. So, bukod sa phone, syempre, meron kang kasamang ano to? Wala, patungan lang. Pero, tama, ang ganda ng niya. Ganda ng
patungan yan, ano niya, patungan niya. Hindi lang basta-basta. Syempre, SIM injector. Oops. Tinesting na to, tinesting na rin pala mag-charge. Kasi nga, di ba? Oops. Okay, so may kasamang case. Lalagay natin to. So may kasamang case. Nabuksan ko na to. Kwento pa kanina, may binibili akong case. Well, dapat akong bibili ng case. Pero kasi, yung, tag dito, yung case na binibenta sa akin, may damage eh. So, hindi ko na kinuha. And worth 3,000 plus. Although alam kong overpriced yun, kasi usually mga ganun nasa nagre-range 500 to 1,000. Yung Shandy na case. Pero wala lang, parang gusto ko na kasi gamitin kanina. So, bibilin ko dapat. Pero lahat ng case nila puro ganun. May lamat yung sa parang upper part ng... So, kung ito yung phone na dito banda, medyo may malaking lamat. Para sa price ng 3,000, medyo hindi ko siya kinuha. Anyway, yun nga. Pero kung malinis yun, kunin sana natin. Pero yun nga, since may kasama naman siyang case, sabi ko, sige, baka yun na lang muna. So, yun, may kasama siyang case. Mayroon siyang kasamang, ano to, charger yata to. Charger niya, 67 watts. Na-research naman natin to. Ay, 66, sorry. 66 watts. Yan, 66 watts fast charger na siya. Hindi ko na muna tatanggalin tong, yan yung plastic. Tapos, kasi yung kable. Walang kable. Double check natin, baka naiwan yung kable doon. And last is itong box na to. Sana nandito yung kable. Oops. Okay, so nandito yung kable. All goods. Okay, yung kable. 6 ampere. Mga watts. 6 amperes. Ang ano lang dito, hindi pa siya USB-C. So, although okay lang. Meron naman tayong mga fast charger dyan. Pero kasi ito, yan. Anyway, so yan. So, yun yung kasama. Mabilis na thumbnail lang siguro tayo. Oops. Yan. Hindi, tanggalin natin to para mas maganda. Uy. Ayun na. Yan, thumbnail. One. Usog natin onti para maganda. Yan. Boom. Okay, so punta na tayo sa phone. Tulad nga nasabi ko, matagal na ako naghanap. Medyo matagal na talaga kasi lumabas, Fold 4 pa lang naghanap na ako ng foldable phones. Pero hindi ko trip yung proportion niya, like yung sa harap na phone, yung phone sobrang nipis, di ba? Tapos pag binuksan mo tsaka lang siya magiging okay. Technically foldable siya, pero in a way pagka halimbawa yung nakaganto, hindi mo siya magagamit as is. So with that, kaya sabi ko, pass na muna ako doon, and then lumabas yung Tecno. Oy, habang na-set up pala to kanina, so i-reset ko para pakita ko rin sa inyo. So habang i-reset natin to, yun nga, sinasabi ko na reset. About phone. Nasa yung reset? System updates. Reset. Yan. Reset all settings. Set phone. Reset phone. Reset. Wala pa naman tayo. Ayan na. So eSIM compatible na rin to. Pero kasi sa iPhone. Well, yung iPhone yung parang magiging personal phone ko na yung ROG pang gaming ko. And then ito siguro yung mga pang trade natin, pang airdrops. So, doon nga sabi ko, going back to sa Tecno nakita ko, okay sana yung Tecno V Phantom, parang nasa 60,000 siya. Sabi ko okay na rin, kaso hindi ko masyado trip yung yung processor niya siguro. Tsaka yung na-experience ko kasi, meron kapag pumunta ka doon sa mga booth nila, ma-experience mo naman eh. So, yun, and then yung Samsung 5, wala kasi yung open, bukod dito, isa ko pang charge natin. Naghahanap siya, reset factory level. So, habang naggaganyan yan, oops. Lubat na ito, charge na nga eh. Sorry, commercial. So going back,
Hindi ko masyado na-trip yung feel, pati yun nga yung fold. At saka, bago to, meron pa akong tinitignan, which is yung open, ano to? Open plus, 1 plus open pala. 1 plus open, okay rin yun. Which is counterpart niya dito sa Philippines is yung Oppo Find N3. Pero hindi rin sila nagbebenta. So, meron kang mabibili. Pero, gray market like yung sa labas, like Green Hills and all. Pero kasi, ang inisip ko na lang, warranty. So, since nakita ko naman to, actually, before ko bago ko i-check yung Oppo or yung Open Plus, nakita ko na to. Tapos pagkatingin ko, sabi ko solid eh. Kita nyo, sobrang nipis. Tapos, proportion niya rin pag yan tiniklop mong ganyan, 'di ba? Ang ganda niya ng itsura eh. Kaya sabi ko sige, all goods, testing na natin. Bili na tayo. So, eto na, yung full experience natin pang unboxing. Pag nakuha mo yan yung lalabas. Ay, naglo-load pa pala, sorry. No, wait lang natin, naglo-load lang eh. Air Honor. Ayun, Honor. So, may makikita mo dyan sa harap, may makikita mo rin sa likod. Na-reset kasi natin. Tapos, yung sa ilalim niya, which is yung speaker, charging port. Malamang na-check mo na rin naman to, pero pinapakita ko na lang din for, di ba? Tapos, dalawa yung speaker pala nito. Okay, so mic. Yan. Yung camera, yung pala. Yung palang pinagtatalunan ko, kaya sabi ko sana, okay sana yung Open Plus or yung Oppo. Ang kaso lang is, tuloy nga sabi ko, yung warranty niya kasi is, labas eh, well, warranty niya is abroad, just in case. Ang isang, hindi naman talaga, well, actually magiging big issue siya. Kasi una, medyo bago pa yung mga, well, in a way, medyo bago pa yung folding phones. So, paano, like, yung Flex, pag nasira, paano mapapagawa? And kailangan, yung sinabi nila, warranty nga is abroad. So, since yung Honor is meron naman siyang service center na dito sa Philippines, at naglabas talaga ng tawag dito ng phone yung Honor, which is parang counterpart niya naman is yung Huawei. Sabi ko sige, mas okay na siguro yung ganun, at least may peace of mind ka. Meron pa palang ino-offer sa akin parang yung physical damage, screen crack, kahit anong mangyari sa phone plus 7,000. Hindi ko na kinuha kasi una maingat naman sa gamit, unless na of course may pagbibigyan tayo, pero ako naman gagamit ito. So yun, anyway, so yan, pag ganyan, ito yung nakikita mo sa harap, so wala kang makikita dito. Siyempre, setup natin, English. Wala bang Philippines? Wala. So, English tayo. Get started. Yan, Philippines. Next. I have, okay. Kahit di natin binasa, okay natin yan. Add SIM card. Sige, add natin. Sama na natin sa, nasaan yung ano natin? Wait lang, medyo mahaba tong video na to, pero pwede mo naman skip mo na lang. So, para lang, di ba, makita yung full setup just in case na balak nyong bumili. Oops. Opya. Nakita ba yung number ko dito? Ganyan na lang ako text. Hindi, sige, mamaya na siguro. Mamaya, medyo mahaba kasi, pero hindi, open na lang natin to. Oops. Parang hindi yun. Eh, nasaan? Ayun lang, min eh. Ay, duling! Iba yung pinindot ko. Kikita tuloy sa camera, iba yung pinindot nun. Hindi, ito pala itong kabila. Ayan. Okay. So, mali yung pinindot natin. Mic pala yun, min. Hindi naman na-damage eh. So, okay lang. So, meron kang, ayan, yan yung SIM tray mo. SIM 2 to sa harap, SIM 1 yung sa likod. So, lalagay na natin. Mamaya na natin skip. Hindi, tapusin na natin to. Tulad nga nasabi ko, kung trip nyo, skip nyo lang. Baka medyo matagal tong part na paglalagay natin ng SIM card. Pero kasi activate natin to. Oops. At ito yung 600 pesos na SIM card na nabili ko. Usually kasi pagka may phones, na ayan yung pinagbibili natin Infinix at all, yung Infinix, yung Tecno, usually nilalagay ko ng SIM card yun kasi at saka GOMO nilalagay ko dahil hindi na i-expire. Pero kung meron naman nung smart like yung eSIM na siya compatible, yun nilalagay natin. Pero ang lalagay natin main is yung GOMO nga, tapos yung backup, mag-eSIM na lang tayo. Parang ayaw lang niya magpalagay, no?
Ba't ayaw niya magpalagay? Kasi may kurba eh. Wait lang. Parang medyo napalag siya eh. Yan, okay. So may ano siya, may parang ipit para hindi malaglag. Okay, so naka-SIM 1 na yun. Salpak na natin. Boom. Di pa in-activate. Activate natin mamaya. Balik na natin to. So, nalagay na natin yung SIM card. Activate natin. Login mo lang na tayo sa ano natin, sa network natin. Oops. Up. So, ang ganda maganda mag-type. In-expect ko na naman kasi wait. Check natin kung tama. Oops. Okay, connected. In-expect ko na naman maganda na yung type kasi nga gulat ako doon sa ibang phones, yung Tecno ang ganda na ng haptic pati nung typing feels kasi dati hindi naman ganoon yung Android eh. So yan, habang nag-activate, una natanong ko na din sa store, eto talaga hindi mo malalagyan ng tempered. Pwede sa harap, pero hindi siya tempered, hydrogel lang, pero kasi naka-hydrogel na yan. Ayan. Medyo madumihin nga lang, pero okay lang. So don't copy, set up tayo ng bago. Tapos sa specs, habang naglo-load yan, quick specs tayo. Actually, ilang beses ko na ito chinek. Pero, parang pare-parehas natin makita. Pakita ko na lang din sa inyo. Nasaan? Uy, nawala. Nasaan na yun? Nawala, na-close ko. Nakalagay din lang dito, puro owner store. GSM Arena. GSM Arena, pinaka-trusted na ano kaya yan. Ayan. Honor V2. Ayan o. Meron na palang nalabas na VS dati. Hindi ko matandaan kung... sila serial lang yata. Pero yan. Yan yung main specs niya. 7.9. Well, mas malaki talaga. Mas maganda. Mas maganda yung specs talaga nung Open Plus. Ay, One Plus Open. Napabalikan natin. Mas maganda talaga yung specs nun. Kahit yung Oppo. Kasi Oppo, ang pinagkaiba lang nila, in a way, is yung OS. Pero other than that, parehas na parehas. Pero since... Hindi sure kung maglalabas sila dito eh. Pero siguro kung maglalabas, baka magpalit tayo if maganda talaga. Pero for now, yan. Ito yung quick specs. 50 megapixel, 16 gig, 5000 mAh. Tapos, ito sinasabi ko, 2023 pa siya nalabas. Last year, pero nirelease lang siya dito sa Philippines last March. Which is April 2 ngayon. April 3. Yan. So, unfolded. Nakalagay naman dyan yung dimensions. Kung gaano kabigat. For the record, ito yung pinakamagaang na folding phone na testing ko. So, yan. Ayun, yung build. SIM, parehas naman. Nano, nakita nyo, pinakita ko na naman sa inyo. Parehas lang yun. Tapos, foldable, LTO OLED. Parehas lang yung size. 7.92. Yung sa Samsung, okay sana talaga yung Samsung pati yung support no? Pero kasi hindi sakto eh. Kanya-kanyang preference. Kung trip mo yung Samsung, wala, go ahead by all means. Pero yun, so OS which is Magic OS 7.2 pero upgradable to Android 14. Tapos yung chipset natin is yung Snapdragon 8 Gen 2. Hindi pa yung Gen 3 kasi kakalabas lang din naman ng mga Gen 3 phones recently, di ba? So, yan. May balita nga. Yun pala. Sabi ko kung kukuha na ako, kung antayin ko lang. May balita na naman na maglalabas yung Honor V3 last quarter ng 2024. Ang kaso, kung lumabas siya ng last quarter ng 2024, sabihin na natin first quarter ng 2025, hindi pa naman lalabas kaagad dito sa Philippines, di ba? So, sabi ko, yun, mag-stick na lang muna ako sa dito and then eventually pag okay na siya. Yan. Wala lang, share ko lang. Tapos, yan, octa-core, Adreno 740, tapos yung sa atin is yung 512 16 GB RAM. Meron palang 256 lang. Okay, pero ito is yung 512. Okay, so yan yung camera, triple, 50, OIS, LED. Oh, yun na yung mga main specs. Yan yung camera, 16MP, tapos loudspeaker. Ano na pala to?
6E na pala to, tsaka Wi-Fi 6E and 7. Mas mabilis yun, although hindi mo naman siya magagamit kung yung router slash modem or modem router mo is hindi naman compatible, hindi mo rin magagamit yung full speed nun. And kung mag-internet ka, actually okay na yung 6. Actually 5 okay na rin eh. Pero still, di ba? Future proofing. Tapos Bluetooth 5.3 na siya pero backward compatible naman yan, so walang problema. Positioning, NFC, yan, nakalagay na rin naman dyan. Infrared. Oh. So pwede siyang gamitin remote. May infrared port. Walang radyo, not a big deal. USB, okay. Ito yung hinahanap ko eh. Sabi ko nasaan yung DisplayPort 1.2. Baka yung USB. So USB to DisplayPort siguro yun. Anyway, kasi pag gano'n naman magdadanggal naman tayo. So yan. Fingerprint side mounted, ito maganda yan dahil lalo na kung di mo naman trip kung mag-face cam, mas mabilis yung ganito. Tapos battery niya, Sika 5000 mAh, 66 wired, and then 5 watts wired. Reverse wired if mag-charge ka yung ibang phones. Okay, so much for that. Ito nga yung, tulad ko nasabi ko, ito nga yung phone na gagamitin natin for personal, iPhone, and then ROG for gaming. So, setup na natin to. Medyo humaba yung video pero ganun talaga, setup. Hindi, setup ko na to, wait lang, sorry. Medyo antay na ko yun. Pinapanood yun lang para full setup nga eh. Okay. Oh shit, nakalimutan yung password ko. Tama ba? Tama. Naalala ko na. Okay. Narinig ko na nangingi siya ng... nagtutunugan yung mga phone natin kasi nga, activate natin. Yes, it's me. Agree. Okay, so yan. Na-activate na natin. Dami phones na nagtutunugan. So yan, i-device backup, cancel natin yan. Use location pwede, pero off na natin itong mga to. Off na rin yan. And then accept. Itong part na to makita nyo, hindi pa supported di ba? Okay. Sige, I agree. Okay, I agree. Sige. Malamang kasi ano naman to eh. Wait lang. Wala akong owner ID, wala akong ibang device na owner. Nok. Balik natin, sorry. Wala akong ganun. Agree. Ulit tuloy, man. Okay. Set up na natin yan eh. Cancel. Next. Sige, allow. Create na muna tayo ng caller ID. Feeling ko mabilis lang naman. Ay, mag-register pa. Hindi na, saka na lang. Maybe later na lang. Later. Fingerprint, okay. Oops. Kailan natin password? Okay. May lumabas, password is protected by your security chip. Okay. Actually, mabilis na responsive siya. Maganda lang na-cover natin yung para kahit anong pindot natin dito, automatic magagalak siya. Okay. Face recognition. Wait. Enable raise to wake. Okay, get started. Oops. Oh, ang bilis.
Smooth talaga siya. Sa bagay, for its price, dapat maging smooth naman siya. Enable all services. Sige. Kung hindi enable ko na muna, tapos bibigyan ko ng feedback after ilang, siguro next week. Kung okay man. Pero malamang okay. Malamang okay to. Allow usage, allow. Hindi. Ay, hindi. Sorry. Later na lang yan. Magic UI. Hindi natin trip yan. Sige, enable. Okay, nice. Nice daw. Oops. Nice. Ginawa pa tayong nice. Okay. Sige, tama na. Okay na, pre. Tama na. Alam na natin yan. Next. Important. Finish. Important. Feeling ko nasa roughly 20 minutes na tong video. So, ayun yung full unboxing experience pati setup. Pakita ko na lang sa inyo siguro yung quick settings. Oops. Okay, settings. Yan. Nakalagin tayo. Bluetooth, mobile network, Honor Connect. Yan, sa setup na lang natin yan. More connections. Oh, multi-device panel. Ito yung sinasabi ko. Okay, so pwede pala nun. Okay. Yan, ito yung mga kakalikutin natin. Siyempre, dark. Automatic dark na agad tayo dyan. Sounds and vibration, notification. Ay, nakita nyo naman, no? Okay. So, mabilis naman siya mag-charge. Ayan, no? Ayun, sabi, 512 naman tayo. Sobrang laki. Di ko alam, yung phone ko, yung iPhone ko, ever since, parang yung yung iPhone X ko parang nasa 128, and then nag-upgrade lang ako ng 256 recently nung 13. Itong 15 Pro Max, puro 256 lang man ako kasi hindi ko nagagamit yung full space, pero anyway, kanya-kanya naman yun. Oops. So yan. Okay. Location. Ay yung mga foldable phones. Keeps exterior on. Parallel space. Ito maganda. Ito yung hinahanap ko. Kasi kailangan ko nito. Like, lalo na pag different account yung gagamitin mo sa pagtitrade. Kailangan kasi. Anyway. So yan. User. Pwede ka mag-switch pa. Tapos may system updates. Actually, update natin. Bakit hindi? Diba? New version. O yan. Makita nyo meron. Install now. Install natin kaagad yan. So medyo magtatagal yan. So feeling ko dito na muna natin tatapusin. Ngayon kung may tanong kayo, sasagutin natin yan, babalikan ko. Itong video na to, babalikan ko next week. Like kung ano na yung mga updates, kung okay ba, and all. Check pala natin camera, hindi ko pa nakapakita. Pero, okay, agree. Next. Try now. Only this time. Swabe yan eh. Automatic, swabe yan. Hindi nga lang tulad nga kasi Hasselblad something yung yung nakakarga dun sa Oppo or sa Open Plus. Pero para sa akin okay na to. Yan. All goods, malinaw yun. Video. Malinaw, Anyway, so yan. Nasaan na tayo? Nag-update tayo. So habang nag-update, nag-charge naman, babalikan ko lang siguro ito pagkatapos at dito na natin tatapusin. Nasalpa ko na yung SIM, set up pa natin. Medyo marami pa akong gagawin. Pero tulad nga sabi ko, kasi gagamitin natin tong daily driver phone. Hindi man lagi, pero ito yung lagi kong bit-bit kasi nga, nasabi ko na kanina. So, dito na natin tatapusin. So, first folding phone, magiging okay ba yung experience natin? Again, Honor Magic V2. So, bye-bye and Babu.